Welcome back to my channel. My name is Sergio Salvador, your real estate agent with Remax Silver City. But before we go inside, let me show you the exterior of this house and I'll give you all the information. So guys, nasa loob na tayo. Ito yung loob. So makikita nyo merong sabitan ng ng jacket, winter jacket. So nandyan yung winter boots ko. Pero I would suggest sana ginawa nila to ng closet dito sa side na to, kahit mga 24 inches by 4 feet. Tapos all the way up para mas malinis, para mas hindi siya yung nakalagay lang yung closet. I'm not sure guys kung bakit hindi nilagay yan, pero for the future, pwede mo siguro pagawan ng closet. Tara dito sa loob. So dito naman sa banda na to, pagpasok mo, may wall agad, makikita mo agad yung hagdanan. So mataas guys yung ceiling. Tapos yung hand railing niya, ayan, metal siya. Ito. Tapos yung carpet, yung flooring ng stairs. Ito. Tapos yung flooring niya, vinyl plank. So simulan natin dito sa kaliwa. Meron ditong full bathroom guys. So may toilet, meron ditong sink, ayan, tapos yung mirror. Try natin yung water kung gumagana, so gumagana na. Tapos may freestanding shower. Buksan natin. So yung mga iba, gusto nila na may soaking tub, may iba naman, shower lang, katulad nito, raindrop. So mapapansin nyo may mga tiles dito. Tapos ito fiberglass. Tapos may chair dito. Kasi ito guys, itong room na to connected siya sa another bedroom. Ito pwede pa tong bedroom para sa mga senior. So kung mapapansin nyo merong closet dito. So this is considered as one bedroom dito sa main floor. Maganda to kung meron kayong magulang or parents nyo. Tapos may sarili na silang banyo dito. Ito. Dire-diretso lang, magkatabi lang. Tapos meron din silang access dito. Tapos ito, pocket door. Yan, pupull out mo lang. Para i-close mo. Tapos ito na yung pinaka-kwarto ng magulang nyo. Kung meron kayong bisita rin, pwede rin naman tong office, pwede rin another guest room. So paglabas nila, andito na agad yung kusina, no? So yun yung kusina. So bago tayo pumunta ng kusina, pakita ko ulit muna yung dito sa hallway. So ito yung hagdanan. So yung hagdanan niya, flooring niya is carpet. Mataas din yung ceiling guys. Again, so ito yung washroom dito. Yan. Kumbaga sa Jack and Jill. Tapos nandun naman yung kwarto. Yan. Tapos ito sa kanan naman to, they call this what do you call this one? Ayan, nawala na tayo. Mudroom. So kung galing ka naman sa garage mo, kasi ang garage guys, nandito siya, no? So anyway, pakita muna natin to. So, pagkatapos natin, may upuan dito, may bench, no? Pwede nating sabit yung jacket. Maraming sabitan, maraming storage, no? Ito, lalagyanan din ng mga winter jacket nyo. Anything, guys. Tapos dito, nakaseparate na yung door. Kaya ito nakaseparate kasi pwede kayo magkaroon ng legal basement dito. Itong kwarto na ito. Mamaya bababa tayo dyan. Tapos may separate entrance. Ayan, no? Ito yung separate entrance. Tapos meron siyang potential legal basement. Sa baba tayo guys. Ayan. So sa ngayon empty siya. So kung ipapafinish mo siya, pwede siyang 2 kwarto. Meron siyang isang bintana dito. Tapos isa pang bintana. So pwedeng 2 kwarto, no? Tapos yung washroom mo, dito na yung washroom. So yan, naka-ready na siya, storage. Washing machine yon. Tapos ito ang washroom.
So guys, kung nakikita nyo, naka-ready na yan, no? Para, ito yung location ng washing machine. Siya, dun lumalabas yung exhaust para sa washing machine. Naka-ready na siya. So, ito naman yung toilet. So, yung sa bathtub, sa toilet, ito yung pinaka-washroom niyan. Tapos, ito yung pinaka-washing machine, laundry area. Tapos, ito yung furnace nyo, mechanical room. Ayan na siya, no? Malaki. So, itong area na to, dahil meron ding plumbing, so naka-ready na yung kitchen. Alright. Tapos mataas yung ceiling, na may insulation na. Drywall na lang, tapos electrical. Tapos yung mga ilaw naka-ready na rin. So, ito yung kitchen nyo. L-shape siguro. Tapos may kwarto dito isa. Pwedeng isa lang o dalawa. Tapos ito yung living room nyo. Ayan, malaki-laki yung basement guys. So, para siyang one single family na rin, no? Ayan siya. And then after ito guys, akit tayo ulit sa taas para pakita ko naman yung mga bedroom sa second floor. Okay, so balik tayo dito muna sa main floor. Pakita ko sa inyo yung living room. So guys, ito yung living room. Napakaganda ng wood panel niya sa living room. So, pwede kayong maglagay dito ng electric fireplace. Dito, tapos sa center niyan may mantel. And then yung malaking TV. So, dito pwede namang dalawang mga accent table. So, by the way guys, my background is interior design. Kung gusto niyo ng mga ideas about furniture layout, pwede ko rin kayong matulungan. Aside from my license, I'm a licensed real estate agent dito sa Edmonton, Alberta with Remax River City. So guys, ito yung living room nyo. Tapos ikot lang natin yung camera. So meron tayong tatlong window. Tapos ito yung dining area nyo. Laki rin. So yung mga ilaw guys, pwede naman yung i-change yan, no? Tapos ito yung sliding door going to your deck. Tapos yun yung napakaliwanag kasi maaraw ngayon. Guys, today is February 27, 28. Please leave a comments kung anong araw ngayon, medyo nakalimutan ko na. So ito naman yung kitchen nyo. Ayan, napakaganda ng kitchen. Alright, so second floor na tayo. So guys, mapapansin nyo yung flooring dito, carpet, no? Tapos yung handrailing metal siya. Siguro optional yan. For safety, meron na siyang handrailing dito, yan, no? Sa wall. Maganda siya kasi meron siyang landing, hindi tuloy-tuloy, hindi siya steep. Especially sa mga matatanda. So pag-akit mo, meron na agad ditong hallway. So ang hallway nito, pwede natin ilagay dyan. I think pwede ka pa maglagay ng dyan ng mga table. Pero manipis lang. Tapos decorative siya. Ano ba sisimulan natin? Simulan natin, etong hallway guys, yun yung family room. Tapos ito nga yung hagdanan natin, no? So mga iba, gusto nila yan, glass o pwedeng ganyan. So simulan natin dito. Alright, so meron tayong linen. Nakakahingal guys. Kulang na sa exercise. Linen, lalagyan ng mga towel, mga shampoo, ayan. Kung mapapansin nyo guys, yung flooring, no, pareho lang. All throughout yan, no. Lahat siya carpet. Tapos ito naman yung main bathroom dito. So lahat ng mga countertop nila, ginamit nila quartz. Ayan. Tapos may drawer din siya dito. Balance again. I like it. Kasi na-balance talaga ng design. So both similar size. Tapos may cabinet pa dito, storage. Under-mounted countertop. So ayan po ko guys. Ako po si Edge. Ako po yung magiging realtor nyo dito sa Edmonton, Alberta. At the same time, background ko po interior design. So pwede ko rin kayong matulungan mag-design ng bahay nyo. Ayan. Tapos may toilet na tayo dito. Kasama na yan. Tapos yung paper toilet. Tapos yung soaking tub all throughout. Tapos shower nyo. Towel rod.
Yan, most of the ventilation nasa baba po, no? Ito po yung mga bagong design, nandiyan na siya. Para sa heater. So, yan. So, ngayon naman, pakita ko sa inyo yung first bedroom tayo, no? Ayan. Same lang din po ng flooring. Ito po yung first bedroom. Ayan, makikita nyo. Marami na mga nakatira dito. So, winter tayo ngayon, February 27, 2024. So, itong video, tuloy-tuloy lang tayo, no? Huwag na tayo mag-cut, huwag na tayo mag-filter. Ito naman, may closet. Buksan natin to. Medyo nahirapan lang magbukas. Ayan. Ayan, nabuksan ko na, guys. So, yun yung closet. Tapos, merong ilaw dito. Madalas walang ilaw sa ceiling, pero ito may ceiling. Mas maganda siya, ah. So, in the future po, hindi mong palitan yan, ha. Medyo palakihan nyo kung gusto nyo. So, nakikita nyo, mayroon ditong ano, no? Smoke detector and carbon monoxide. Yan na yung mga bagong building permit or mga Edmonton City permit dito. Ayan, ito yung first bedroom. Dalawa ang bintana, which is maganda kasi maganda yung source niya. Ayan. Saan ba natin nilalagay yung bed? Ako siguro ilalagay ko dito, tapos facing dito sa wall. Pasok naman tayo sa second bedroom. Ito medyo maliit to, guys, ha. Yung layout niya. Pero dalawang window again. Ang ganda ng blue sky. Napakaganda sa camera, no? Winter tayo. Again, February 27 po tayo, 2024. Ayan. Tuloy-tuloy. Pasensya na po kung hindi na po ako nakapag-vlog. Medyo busy-busy yan tayo. Pero I will try my best every once a day po. Ayan. Ito, may closet siya. Tapos yun, may ilaw din tayo, no? Meron ding smoke detector. Tapos may ilaw. Pwede nating palitan po yan pag nakalipat na tayo. Kaya buksan natin ilaw. So yan siya. Maluwanag na kasi dahil meron ng dalawang pintana. So kung ako magdi-design po nito, ilalagay ko po yung bedroom dito, no? Tapos facing po dito sa wall na to. Tapos kung po pwede, magkaroon kayo ng study table dyan. Tapos isang table lamp para hindi masyadong masikip dito. Siguro kasya dito double size or mga queen size din. Depende sa gagamit. Pero I suggest mga double size po para at least magkasya po yung desk table dyan. Tapos may isang night table, tapos table lamp. Ayan. Ayan, punta naman tayo ngayon sa ano, no? Lakad-lakad lang po tayo. Ayan. Tapos ito, ulit yung bathroom niya. Sarado natin ilaw. Asayado. Ayan. Again, ano po ba masasuggest niyo dito? Ako kasi ang suggest ko siguro mga ano lang, table lang, tapos may decorative lang, tapos may magandang wall art dito sa wall na to. Keep it simple para medyo malinis at hindi wala ng mga abubot. So ito sa right side po, kung napansin niyo sa basement, meron din dong laundry, no? So kung kayo po may-ari ng main floor, so meron kayong laundry dito. Kasama na yung washing machine, tapos may dryer po, no? Tapos yan din yung malaki din po yung laundry area niya. So pwede pa niyo itong lagyan ng mga cabinet kung ayaw niyo ganyan lang. Okay, sampayan. So yung dalawang bedroom po yung nakita natin, pangatlong bedroom po ito. Ito medyo mas malaki-laki to. Isa lang ang window niya. Again, facing niya nung sa harap po, no? Ayan naman siya. So makikita mo kung sino papasok dito naman. Meron din siyang closet. Kasama na yung closet dyan. Tapos nandito yung access sa attic. Sa attic dun yung mga nalagay insulation, no? Pwede rin siguro may storage. So ito po yung 3 bedrooms. So meron ni smoke detector din at carbon monoxide parang every corner, which is good. Tapos isang ilaw lang. So again ako kung i-design ko po ito, no, andun yung harapan ng headboard. Tapos siguro double size lang din dito, tapos TV dito. Ayan, malapit na tayo matapos, guys. Tapos nandito naman tayo sa family room. Napakalaki ng family room. Kasya dito sectional. So pwede naman ditong sectional dito. Dito siya. Tapos naka L section. Tapos entertainment. Pwedeng pa built-in ng cabinet dyan. Pwedeng i-mounted na lang. Or kaya mga low profile TV cabinet. Entertainment room. Napakaganda rin tong family room kasi nga may dalawa siyang window.
para another source of light. Kung mapapansin nyo guys, all throughout meron tayong carpet, dalawang window. Ayan siya, ito, marami pang room dito, pwede pa itong lagyan ng mga cabinet. Kung ayaw nyo naman, leave it like that. And guys, papasok na tayo sa primary bedroom or they call it master bedroom. So meron siyang ilaw dyan, smoke detector at saka carbon monoxide. Tatlong window dito, maganda rin. Tapos ang facing mo naman, yung deck. Ayan, napaka taas ng snow. Kasi guys, nag-snow po nung 2 days ago or 1 day ago. Kaya napakaraming snow. Again, located po ito sa north side, Edmonton, Alberta. Kung meron po kayong katanungan, tawagan nyo lang po ako sa numerong 780-707-1678. Isa po akong realtor dito sa Edmonton, Alberta with Remax River City. Tuloy-tuloy po natin itong video, no? Ito naman po yung walk-in closet niya. Ayan. Itong walk-in closet guys, pwede naman optional. Ito lang yung pinaka-basic, pero pwede nyo pa custom design to. Lagyan nyo ng cabinet. Kung kailangan nyo po ng idea, design dito, pwede nyo po akong tawagan. Like what I said, ang background ko po ay interior design. So, pwede ko kayo matulungan. Aside from I will be your real estate agent, pwede ko rin kayong i-guide kung ano po yung mga furniture layout. Ayan, pasok naman tayo dito sa master bathroom. Matatapos na tayo sa video na to, no? So, meron tayong his and her countertop, sink. Nandito tayo sa master bathroom or ensuite. So under counter again. Maganda siya kasi malinis, no? Yan, no? Tapos may malaki din yung mirror niya. Tapos may ilaw na dito. Lagyan ng towel. May soaking tub siya dito, no? Jacuzzi or soaking tub. Hindi naman siya talaga jacuzzi kasi wala siyang mga parang yun na yun. Maganda rin siya kasi nakalagay na yung tiles niya. So kapag nabasa siya, safe siya. Tapos may bintana rin dito. Tapos yung toilet niya, naka-private siya, no? So kahit na ginagamit mo to, so may privacy. Ayan, so may sarili sa pintuan, guys. Ayan, nahilo na po ba kayo sa ng video ko? Kung nahilo na kayo, let me know. Ayan, no. Tapos ito naman, meron siyang soaking tub. Kung ayaw nyo ng, soaking tub, freestanding shower naman, sliding glass. O yan, pang mayaman, no. Tapos pwede kang umupo dyan habang shower ka. So ito po yung master bathroom or sa loob ng primary ensuite. So meron kayo freestanding shower. So may toilet, tapos may bathtub, tapos dalawang sink siya, his and her. Ayan. Yan guys. Tapos na tayong mag-video dito. Napakabilis lang, no? Ayan. Patay lang natin ilaw. Again guys, kung meron kayo mga katanungan dito sa bahay na to, let me know. This price would be starting $599. I believe 2630, 2,600 plus. More than 2,600. Baba ulit na tayo sa living room and kitchen. Pakita ko ulit sa inyo. Ayan. Ayan. Tapos ito naman ulit yung living room nyo. Tapos balik tayo sa kitchen nyo. And that's it for today guys. Maraming salamat po. Ako po si SG Rabador. Isa po akong real estate agent dito sa Edmonton, Alberta with Remax River City. Maraming salamat sa mga 649 na nag-subscribe sa akin. Salamat po sa inyo kung sino po kayo na nag-subscribe sa akin. 649 na po ang subscriber ko. Wala pa po akong 1,000. Kaya hindi pa tayo monetize. Anyway, ako po again si SG Rabador. Kung meron po kayong katanungan dito sa bahay na to, and please call me 780-707-1678 at magkita-kita po tayo sa susunod na video ko. And I will try my best to upload more video. If you like to subscribe, comment, please let me know. And I'll see you guys in my next video guys. Maraming salamat. Bye!